Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, Kapopoy, 3 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Umalma ang Malacanang sa pahayag ni VP Sara Duterte na baka matulad ang kapalaran ng kanyang ama kay dating Senador Ninoy Aquino noong 1983 kung babalik ito ng Pilipinas. Sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, napakalayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Ninoy dahil wala itong record ng mass murder o kasong crimes against humanity. Sinabi po ni Yusek Castro na mas katulad ni Adolf Hitler si Duterte kaysa kay Aquino. Ito daw po batay na rin mismo sa dating Pangulo na ikinumpara ang kanyang sarili noon kay Hitler sa kasagsagan ng kanyang kampanya kontra illegal na droga. Umalma rin ang opisyal sa pahayag ni VP Sara na may matinding panganib sa buhay ng dating Pangulo kung magbabalik ito ng Pilipinas. Isyu ng bayan, ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of Maganda morning. across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! As it ships Ito po si Anthony Taberna. where secrets lie Humahabol si Jerry Baha. in the home Muli pong sumasa inyo ang 2x2 never coming. sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! The stack. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga netizens? Oh, handsome man in the dust Kayo ba ay purveyors ng fake news? and Aba, tigilan na natin yan, yung mga ganyan-ganyan. Sapagkat ang NBI daw po, naku, may takot dito May takot dito sa binabarkada ng NBI Ang sabi po ng mga balita, NBI, basahin ko nga itong ito pong nasa ibabaw ng istorya ng Philippine Star. NBI taps Interpol. Naku, Interpol na naman. Sabi siguro no iba. Interpol na naman. NBI taps Interpol to go after fake news peddlers. Aba, matindi pala yung pero NBI Director Jaime Santiago, Judge, sinikatan ka na ba ng araw, Judge?
NBI Director Jaime Santiago, Sir, medyo ingat-ingat din po kayo sa pagsasabing fake news peddlers, ha? Kasi depende rin yung fake news, eh. May pagkakataon po kasi na yung fake news, kaya lang nasasabing fake news kapag ka hindi sang-ayon dun sa gusto nung otoridad. May pagkakataon ganun, eh. May pagkakataon ganun. Pero sa kabilang banda naman, kailangan siguraduhin natin talaga na yung ating ipinamamahagi ay totoong impormasyon, sapagkat may nananadya sa mundo natin ngayon, may mga sinungaling talaga, at hindi lang basta sinungaling, meron talagang masamang intensyon. Ano po yung intensyon? Linlangin ang marami nating kababayan na napaka-gullible. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Katulad lang po nito, ang banner story po ng mga dyaryo ngayon, ito pong Manila Times, yung binasa ko po kanina. Palace says Duterte like Hitler, not Ninoy. Yan po yung banner story, at nakita nyo rin po kanina yung sa Philippine Star, yan din po yung headline niya. Palace, Rodi compared self to Hitler, not Ninoy. Yun, ganun po. Ba't ba kasi umabot sa ganyan yung usapan? Ba't ba umabot sa ganyan yung usapan? Meron daw po kasing sinabi si VP Sara na kapag ka umuwi yung kanyang itay, ay baka magaya ito kay Ninoy. So, dun siguro lang yung point of comparison. In fairness, ako tinitingnan ko yung comparison na yun. Hindi daw sa pagkatao ni sa pagkaunawa ko, hindi dun sa pagkatao ni dating Pangulong Ninoy Aquino, hindi sa kanyang mga advokasya, hindi sa mga ginawa niya nung siya nabubuhay pa, kundi noong siya umuwi ng Pilipinas ng 1983 August 21. Ano po? At pagkatapos po nung di ba nung umuwi siya, doon po siya pinaslang, inassassinate, di po ba mga kababayan? Ako, ang tingin ko, ang comparison lang na binabanggit ni VP Sara dito, yun ang kanyang paniniwala, na kapag umuwi yung kanyang ama, magiging parang si Ninoy. Kaya lang medyo yung reaksyon ng Malacanang doon, Jose Claire Castro, hindi naman sinabi ni VP Sara na martir yung kanyang tatay, magiging na yung kanyang ama ay kung ano-ano pa, hindi na natin papalawigin. Ang binanggit lang naman ni VP Sara doon sa mga ibang artikulong nabasa ko, yung tungkol dun sa pag-uwi, napapaslangin. Bagamat wala naman siyang maipapakitang pruweba doon sa kanyang pangamba na yun, na baka paslangin yung kanyang ama, baka maging alanino yung kanyang ama. Oo. Parang Jose Claire Castro, tingin ko medyo OA yung reaction doon. OA. Pero sa isang banda naman, totoo din naman yung sinabi ni Jose Claire Castro na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte nung kanyang kalakasan, hindi naman siya nahihiyang sabihin na para akong si Hitler. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Ang mga vloggers pala dun sa na humarap sa Kongreso nung Friday ay pagkatapos nilang may mga nag-iyakan pa dun napaiyak no. Alam nyo bang isa ako sa mga taga-sunod nitong si Crisette Chu, magaling siyang magsulat magaling po siyang magsulat, mga kababayan. Yung isa hindi ko masyadong nasusubaybayan, yung MJ Kiambao something Reyes, by MJ Reyes, ayun, hindi ko masyadong nasusubaybayan. Pero yung Crisette Chu na diehard supporter
dating Pangulong Rodrigo Duterte, magaling po siyang magsulat. Kaya pala, siya ay editor ng, parang lifestyle editor ng Manila Bulletin. Kaya ang kanyang pakilala sa kanyang sarili ay isa siyang journalist. Journalist at meron din siyang vlog o meron din po siyang mga upload sa kanyang social media accounts. Nung pong pinapanood ko yung hearing na kinakausap, parang inuusisa silang mabuti ng mga congressman, napaiyak napaiyak yung dalawang Duterte, pro-Duterte vloggers. Si MJ Kiamba, wag na kayong mahiyang pro-Duterte kayo. Wag nyo nang ikahila. Sabi niya kasi sa entrada niya, hindi daw siya pro-Duterte. Wag nyo na ikahila. Kasi wala ka namang sinulat na pabor doon sa kalaban ni Tatay Digong. Wala namang masama doon kung yun talaga ang iyong paninindigan. At saka hindi ka naman nagpapanggap na journalist. Di ba? Ang problema lang dito sa bayan natin, lahat tayo journalist na ngayon. Pagka marunong nang sulat at magtutuldok doon sa cellphone, naging journalist na. Nung napaiyak silang dalawa, pinaiyak ng mga congressman itong dalawa, panayang apologize nila, at fake news. May yung isa si Kuyang Mark Lopez, sabi niya, fake news na ako. Sabi niya. Ang problema nun, pagkatapos pala nung hearing, may mga isinulat uli sila na hindi man diretsa pero sarcastic laban dun sa hearing ng House of Representatives. Mukhang mainit ang ulo nito si Paduano, si Congressman Paduano. Mukhang ipapatawag uli yung mga ipinatawag na nila na ngayon daw po parang iniinsulto sila pagkatapos nung House hearing. Naku po, kahirap talagang humarap dito sa House hearing na to. Yung tapang mo siguro ay mawawala Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Magandang umaga kay Dr. Jessica D. Dr. Jessica D, ba? Magandang ginagawa mo habang nakikinig at nanonood ka sa 2x2 ay ikaw ay nag-e-exercise. Yan ang dapat nating gawin. Ang pag-ehersisyo araw-araw. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jelom Tan, Lakyam Chaplakhun, 6:16 ng umaga. Oy, mamaya po, abangan nyo ha. Yung palang sinasabi ko kanina, nung nakaraang linggo, ewan ko kung naalala nyo, na opisyal ng gobyerno, ito matindi to mga kababayan opisyal ng gobyerno, di ba sa gobyerno, mother, may tinatawag na bidding process, no? Pagka meron kang bibilin, o meron kang ipoprocure, depende sa amount, ay dadaan sa bidding process na tinatawag, so bago ka bumili, alam ba bibili ka ng pinto. Bibili ka ng pinto o kaya may papagawa kang maliit na construction dyan, o bibili ka ng mga 10 floor mounted na aircon. Medyo mahal po yung aircon pagka may volume po, no? Ibig sabihin marami. Ang proseso po dyan ay sinusunod yung tinatawag na procurement, government procurement law, So kailangan mag-bidding muna bago po i-award kung sino man yung mananalo sa bidding, at pagkatapos po nun, pagka po nanalo sa bidding, may mga proseso po yan, saka po ipoprocure yung pong kung ano man yung bibili ng gobyerno at saka i-deliver. Ang tanong po, Ombudsman, Uncle Sam Samuel Martires. Uncle Sam, matindi po ito. Ito matindi. I-deliver na nung contractor o nung supplier yung bibilin na produkto o yung item ng gobyerno sa pamamagitan nitong opisyal na binabanggit natin, na i-deliver na, hindi pa nagbibiding. Kagaling.
nauna po yung kareta kaysa sa kalabaw eh. Ang humihila po sa kariton na yung kalabaw dapat. Ngayon, yung kariton na ang humihila sa kalabaw. Nauna pa yung Martes kaysa sa Lunes, anak ng baka. Mamaya po, tatalakayin po natin, may kakausapin po tayo. Hulaan nyo kung saang lugar to. Tama. Hindi lang po sa national government agencies talamak ang katiwalian. Marami din po sa mga local government units. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2! 2 por 2! Magandang morning, Kuya Kenneth D. At magandang umaga rin kay Kuyang Julius Imperio. 6:19 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng, araw na ba ngayon talaga? Martes. March 25. Oy, birthday pala ni Giselle ngayon. Ala ba tayo dyan, Giselle? Happy birthday, Happy Giselle. birthday, Giselle Ricafort. Ikaw may-ari ng RCBC eh. Tuhin mo, di ba? Rica Ford. Sa ulo ng ating ACS Balita, Alex Ayala gumawa ng kasaysayan. Tinalo ang world number 5 sa tennis. Pagpapalawig ng operasyon ng MRT3 nagsimula na. Higit pisong taas presyo sa gasolina, umarangkada na. Senado may pakiusap kay VP Sara, huwag kaladkarin ang AFP sa politika. China nagsalita na, tinangging humirit ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At transport strike, bigong maparalisa ang transportasyon sa Metro Manila. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baja, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang... Kasama ang ACS Balita. ACS Good News. Ito yung binabanggit natin kahapon nung pagkapanalo niya, nabanggit natin ito, Tina. Pinatao po ng 19 anyos na Pinay tennis ace Alex Ayala ang world number 5 na si Madison Keys ng Amerika. Wow. Ito'y matapos makapunto si Ayala 6-4 to 6-2 para makapasok sa round of 16 sa Miami Open. Siya ang unang Pinay na nakapanalo laban sa top 10 na kalaban mula na ipatupad ang ranking system noong 1975. Alam mo tong tinalo niya na to na si Madison Keys? Grand Slam winner to eh. Wow. Ito ay parang reigning champion sa Australia Open. Ganun kagaling. Yung tinalo niya na to. Hindi ba kayo... Hindi pala biro dapat ganun ang... Proud na proud, di ba? Matindi to. Saka yung batan to, hindi niya kinakailang siya Pilipino. At 19 years old lang 19 years old. Saka bata pa, 13 years old pa lang po nahiwalay na to sa kanyang pamilya. Dahil? Para po mag-aral sa Rafael Nadal Tennis Academy. Ganun katinda. Kumbaga, nagsakripisyo tong batan to. Para sa training. Oo, at ulitin ko lang, kapag ka po ito ini-interview dun sa ibang bansa, hindi niya kinahiya, Pilipino siya. Proud. Pilipino siya at nagtatagalog. Alex Ayala. Oo. Matutuwa ang mga taga Trinoma, taga Ayala Malls. Iba ba to? Iba. Iba ba yung Ayala? Iba to. Pamangkin to ni Noli Ayala ng PBA dati. Susunod na makakaharap ni Ayala, si world number 10 Paula Badosa ng Spain.
Ang nasabing panalo ilang araw lamang ng talunin din ng Pinay tennis player. Bali in days, dalawang world rank players ang kanyang tinalo Yung una si number 25 Jelena Ostapenko sa ikalawang round ng torneo. Congratulations sa pinsan! Wow. Naging pinsan. Congratulations and good luck sa iba pang mga laban niya. Samantala, ito ipinatupad na ang pinalawig na operasyon ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 kahapon. Kinumpirma ni DOTR Secretary Vince Dizon na sinimulan na ang karagdagang 1 oras na operasyon ng MRT3 tuwing gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Ayon kay Secretary Dizon, magdaragdag na rin ng tren tuwing peak hours para sa mas mabilis at maginhawang biyahe ng mga pasahero. Alas 6:27 ng umaga, naimbaga-bigat kada kayo amin na po, agring kayo, gising na. May pakiusap si Senate President Cheese Escudero kay Vice President Sara Duterte at sa mga taga-suporta nito na huwag kalad ka rin sa politika ang Armed Forces of the Philippines. Ito ang reaksyon ni Escudero sa pagpuna ni VP Sara sa kawalan daw ng aksyon ng AFP nang arestuhin ng Interpol ang kanyang ama at dalhin sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Escudero, hindi niya maintindihan ang concern ni VP Sara at tila common sa mga Duterte ang umapila sa AFP na kampihan sila sa tuwing may kaganapan. Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman o lumaban ng AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. At bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Ang tinig ni Senate President Cheese Escudero. Samantala, nagsalita na ang China at itinanggi na humingi ng asylum sa kanilang bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte o ang pamilya nito upang makaiwas sa pag-aresto ng International Criminal Court kaugnay sa kinakaharap na crime against humanity. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakyun, wala silang natanggap na anumang asylum application mula kay Duterte noong magpunta ito sa Hong Kong para sa isang private vacation. Ginawa ni Guo ang paglilinaw isang araw matapos magtipon ang libu-libong OFW sa The Hague, Netherlands para magpakita ng suporta sa dating Pangulo. Payo ni Guo sa media na maging maingat sa mga report at paglalabas ng hindi beripikadong impormasyon na galing sa hindi kilalang sources. Alas 6:30 na umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Kasado na higit pisong taas presyo sa gasolina. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, nasa 1.10 kada litro ang dagdag sa presyo ng gasolina habang 40 sentimos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ipinatupad ang oil price hike matapos ang 3 linggong sunod-sunod na oil price rollback. Ayon sa Department of Energy, ang tumataas na tensyon sa gitnang silangan at mataas na consumption ng pag-release ng Beijing ng fiscal stimulus measures ang ilan sa dahilan ng oil price hike. Nabigo naman ng isang transport group na paralisahin ang public transportation sa Metro Manila. Ayon kay Attorney Ariel Inton, spokesperson ng LTFRB, hindi gaanong naramdaman ang tigil pasada bilang pagtutol sa PUB Modernization Program ng pamahalaan. Sinabi ni Inton na minimal lamang ang epekto ng transport strike dahil nakapaghanda ang pamahalaan upang hindi makompromiso ang biyahe ng mga commuter. Ito yung good news na binabanggit ng DOTR. Nagdagdag na po ng tig-isang tren ng LRT at MRT3 simula kahapon March 24 bilang tugon sa umiiral na transport strike. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, layunin po nitong matiyak ang sapat na transportasyon para sa mga pasahero sa kabila ng posibleng abala dulot ng tigil pasada. At sa mga susunod na araw, titignan natin kung anong epekto. Nagsabi na rin ako kay Undersecretary Steve Pastor na magdagdag na rin ang mga buses sa ating
EDSA busway carousel. No? So, talagang ginagawa natin lahat para hindi ma-abere ang mga kababayan natin. Si Secretary The Terminator, Secretary Vince Dizon ng DOTR. Isang pulis naman na wanted sa kasong rape ang naaresto ng mga tauhan ng DOTR makaraang dumaan sa EDSA busway. Sa report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR, natiklo ang puganteng pulis matapos dumaan sa bahagi ng Main Avenue Station ng EDSA busway. Sinasabing nasa kasagsagan ng rush hour nang dumaan ang suspect sa southbound lane ng EDSA matapos na pumasok sa busway, kaya pinara at sinita nito. Gayunman, umasang siga ang pulis. Tinakot ang mga arresting officer at nanigaw bago nagtangkang tumakas. Kad na mga humingi ng tulong ang SAIC sa CIDG at sa verifikasyon sa record nito na kumpirma na may kaso itong rape at halos 10 taon nang nagtatago at may standing warrant of arrest simula pa noong 2016. Napakalakas ng loob, ano? Oo matindi. Susunod! Tito Boy! Ako, ito na yung sinasabi natin. Ang NBI daw po ay may tinutugis na mga vloggers. 20 daw po itong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news. Matindi to. Pero uulitin lang natin just to be fair, Director Jimmy Santiago, hindi lang po DDS o Pro Duterte vloggers ang nagpe-fake news. Correct. Ang totoo po nun, yung mga pro Marcos, pro administration, meron din. May mga fake news din. At maniwala kayo, meron din pong taga mainstream media na masusumpungan mong nadadali ng fake news. Nakukuryente. Ang kaibahan lang po nun, mga kababayan, ng vlogger at ng journalist. Ang journalist po kasi, meron pong tinatawag na mga gatekeepers, no? Dito sa atin, kapag halimbawa, ikaw dito, Tina, kung ano-ano mga sinabi mo rito na libelous, ang mangyayari doon, madidemanda pati si Boss Junik daw. May accountability. Damay pati yung mga boss natin. Correct. Oo, ganun katindi ang accountability sa journalist at especially sa mga printed materials, ano? Yung mga vloggers kasi nakatago. Lalo na yung pangalan. Yung ibang vloggers na walang kaya ang sinasabi natin dito, accountability. So, maganda rin na tutukan to, pero tama itong sinabi ng ibang mga respect rights in fake news fight. Government urge. Ayan, hinihiling daw po sa gobyerno na respetohin ang karapatan sa pagbaka ng fake news. Ano? Baka naman na dahil sa kagustuhan nating masawata ang fake news ay matapakan na ang karapatan ng ating mga kababayan. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:35. This time check is brought ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride, with the letter P, Pride Day, yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ng makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:41 na ng umaga, mas pinalakas pa ng NBI ang kakayanan nitong mag-imbestiga sa mga criminal offense sa pamamagitan ng pag-hire ng mga nasa 44 agents, ba parang ex-44 agents
na karamihan ay mga abogado at IT experts. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, ilalagay ang mga bagong agents sa iba't ibang unit tulad ng cybercrime, technical intelligence at forensic examination. Sinabi po ni Santiago na mahalaga ang papel ng IT experts sa pagsugpo ng cybercrimes, lalo na sa mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Kabilang sa iniimbestigahan ngayon ng NBI, katuwang ng DICT at NTC, ay ang nasa 20 vloggers na sangkot umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. ACS Balita, Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Si Erwin, parang napwing ako. Parang may lumipad na buhangin dito na hindi ko napukuha tuloy yung aking kaliwang mata. Di bale, malinaw pa naman ang mata ko. Salamat po, Dr. Jessica D. ng Ideal Vision. Ayun, ganun sana. Ay, Dr. Jen, good morning. Eto na. Ito na yung sinasabi natin, nagkademandahan na. Meron pong mga sinampahan ng kaso sa tanggapan ng ombudsman. At ito po ay may kinalaman sa... Hindi ko malaman kung anong itatawag natin dito eh. Yung bang anomalya, aligasyon ng katiwalian. Yan po sa bayan ng Concepcion, napakagandang bayan. Concepcion sa lalawigan ng Tarlac. Nakakausap po natin si Attorney Nicole Jane Santos. Siya po ay konsihal. Siya po ay miyembro ng Sangguniang Bayan ng Concepcion Tarlac. Councilor, magandang morning. Si Katunying po ito. Hello po. Good morning po, Katunying. Opo, tama po ba ako? Kayo po ay konsihala dyan sa Concepcion? Yes po, Katunying. Opo. Incumbent councilor. Incumbent councilor po kayo. Okay, isang diretsong tanong. Kasama po ba kayo sa nagdemanda sa inyong mayor na si Mayor Noel Villanueva at mga kasama? Katunying, hindi po ako kasama sa mga complainant. Pero meron po kaming joint affidavit ng isa po pang kasama ko sa Sangguniang Bayan po. Kasama po si Incumbent Councilor SB Chino Buku din po. Opo. Okay. Ano po? Meron po kaming joint affidavit na inigay dun sa mga complainants po. Sino po ang kasama sa reklamong ito at ano po yung isinampang kaso sa tanggapan ng ombudsman? Dun yung kaso po is yung mga kapitan po, ex-kapitan po ng mga ibang barangay po dito sa municipality ng Concepcion. And then, yung kaso po na final nila is kasama po yung regarding po dun sa bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang final po nila is graft and corrupt practices po under RA 3019. Okay, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, tama po kayo. Yun po yung Tolentino Law na kung tawagin. Okay? Kailan po i-final yung kaso at sino po yung kinasuhan? Noong March 21 po, nakapag-file na po sila, na-receive na po ng ombudsman. And ang mga kinasuhan po is ang incumbent mayor, Noel L. Villanueva po. Ang back chairman, Mr. Michael Bondoc. Ang back PWG, Mr. Reggie Bondoc. And ang isa pa pong back PWG na si Engineer Brian Julius Laksamana po. At ito po ay to be specific, meron po kasi akong binabanggit kanina na mga proseso sa gobyerno na may bidding process kapag bibili ka ng kung anumang gamit, katulad ng air conditioning unit, dumadaan sa bidding yan. Ano po ba nangyari? Ang pagkakaalam po namin, Katunying, is yung ito pong mga projects na po na to kagaya po ng landscape,
landscaping. Yung pong sa gate and fencing, yung pong balelugod, and yung pong sa mga various tables and chairs po na ginamit po dun sa bagong munisipyo. Kumbaga, Katunying, nag-start sila nung bidding nung March 2 hanggang March 24, Katunying. Pero ngayon pala, bago pa matapos yung bidding, gawa na po or tapos na po pala itong mga project na to, Katunying. So, yun po yung basis kaya nakapag-file po tayo, sila, ng kaso po sa ombudsman. Dahil nasa bidding process pa lang po, pero tapos na po yung mga project. Tapos na yung project. Yun nga sinasabi ko kanina. Okay, so, magkano po ang halaga na pinag-uusapan dito? Katunying dun sa landscaping po, nasa 4 million po yung budget. Sa gate and fencing nung balelugod po is nasa 3.5 million ang budget. And yung sa various tables and chairs po, nasa lump sum po ng 80 million po sa... 80 million? Yes po. Sus Mariano Kaindo. Nasa So, lump sum anong klaseng mga chairs and tables ba yan? Base po, Katunying, dun sa mga nakita po namin na nakapost, ay mga normal tables and chairs na parang pang-office po. Sa mga offices po ng bagong munisipyo po namin dito. Tapos yung aircon, may aircon, di ba? Yes, yung pong mga cabinet type na aircon, Katunying, na naka-install na po sa mga office po. So ang ulitin natin councilor attorney, ito pong mga items na to na-deliver na, natapos na, katulad ng landscaping, hindi naman madaling gawin yan, kahit hindi pa tapos ang bidding? Yes, Katunying, installed na po sila kahit hindi pa po tapos yung bidding, Katunying. Kagaya po nung gate dun sa munisipyo, yung bakod ng munisipyo, yung sa balelugod po. Yun po yung mga yun na nakita po namin na naging cause kaya po nakapag-file ng kaso po sa ombudsman. Katunying, correct ko lang po baka po magkaroon ng misunderstanding. Yung pong sa 80 million is lump sum po siya, not itemized po siya Baka po, lump sum, okay. Hindi pa po itemized yung amount po na yun, but nagto-total po siya ng 80 million. Total. Kahit na, napakalaking halaga po noon, ang atin naman tinitingnan dito, well, importante po yung amount, pero yung proseso ang samaho ng proseso na yun Yes, Katunying, kaya doon kami nagtaka at nagulat din po because personally po, nakita po namin, nagpunta po kasi kami nung kasama kong counselor po, si SB Chino, pumunta po kami ng March 7 dito po sa bagong munisipyo, tinignan po namin, nag-ocular visit po kami. Doon po namin nakita yung mga aircon na nakalagay na po, yung mga... So nakita nyo mismo ng inyong mga mata na nandun na, naka-install na kahit hindi pa nagbibiding? Yes po, Katunying. Kaya po nakagawa po kami ng joint affidavit ni incumbent councilor. Ito, may pinapakita kaming video nyo ba to? O video ng, ito, mga aircon nga, no? May aircon nga na nakakabit na. Yung kwanto yung floor mounted na, tama, cabinet type, mahal to Yes po. Pag ito nilalagay ko sa restaurant namin, sumasakit ang ulo ko, ang mahal niyan Yes po. Kaya nagulat po kami doon. Kaya po, nagtaka kami bakit nandito na tong mga gamit na to, whereas hindi pa po talaga tapos yung bidding process. Saka yung bidding, kaya ka nga nagpapabidding, ay pipili ka ng supplier na doon ay mas makikinabang ang pamahalaan, di ba? Opo. Kung hindi pa nagbibidding, ibig sabihin, may supplier na yan. Yes po. Opo. So lokohan lang yung bidding. Yun, kayo po yung nagsabi dyan. Hindi. Kasi tinan mo may nagpa-deliver ka. Alam nga naman sabihin mo na, pare, i-deliver mo na to, ikaw naman ang mananalo. Anong klaseng bidding yun? Di ba
Yes po, yun nga po. Kaya talagang nagulat kami. Kaya ito po, nakapag-file po yung mga dating kapitan ng municipality ng Concepcion. Dito sa anomalya po na to, nagulat din po sila. At kayo testigo, parang testigo kayo doon dahil sa naglabas kayo ng statement supporting their complaint. Yes po, opo. Opo. Okay, bakit ho ba inaapura yan? Kasi katunying malapit na po yung yung pag-open ng bagong munisipyo. Ito, nakikita ko po yung munisipyo pala to. Yung bago po. Ito yung bagong munisipyo. Opo. Bagong po. Opo. So, inihahabol ang pagbubukas ng munisipyo bago mag-campaign period, ganon? Actually po, katunying sa March 27 na po yung inauguration ng bagong munisipyo. Talaga ganito siguro yung nangyari. Kaya nagulat din po kami na siguro po talagang target po nila na bago ang eleksyon, ma-open na po ito. Oo. Ang pangalan pala Concepcion Municipal Government Center. Yes po. Ito pong i-file na kaso na to, natanggap ng ombudsman. So, it is both criminal and administrative, no, attorney? Yes po. According po sa complaint affidavit, administrative cases po siya for serious dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the public service, and violation of RA 12009, and otherwise known as Government Procurement Reform Act po siya. And yung sa criminal case naman po is yung sa graft and corruption and or violation of Section R, Section 3E and 3G of RA 3019 po. Meron pong nagme-message dito sa atin, meron daw pong bidding hanggang kahapon, March 24? Yes po, Katunying. Ito po yung mga nasabi ko, Katunying, na na-open po yung bidding nung March 2 and nag-end lang po nung March 24, yung po yung landscaping, na amount po ng 4 million. Yung gate and fencing din po nung, isa pa pong project po, Katunying, na Balelo Good, na sinunod po ni Senator Villanueva. Oo, natatawa lang ako pero seryosong bagay. Natatawa ako kahapon yung may bidding pa hanggang kahapon. Magsasara pa lang yung bidding. Ibig sabihin, supposedly wala pang notice of award diyan at ang haba niyan May post qualification pang tinatawag, hindi ba, sa mga bidding. Napakahabang proseso niyan. Pero hanggang kahapon may bidding pero na-deliver na yung subject ng bidding, anak ng bakang dalaga Yes po. According po sa mga data na nakuha namin, Katunying, is wala pa yung notice to proceed and notice of award talaga. Kaya yun po yung nangyari. Sino po ba yung mga supplier na yan? Baka naman nakakakuan po ba? Nakilala nyo ba kung sino yung mga mapapalad na suppliers na yan? Actually po, Katunying, dahil yung vice mayor din po namin, sinubukan po niyang itanong kung sino dun sa mga committee sa back. Pero apparently po, nag-letter po siya sa back committee. However, Katunying, hindi nila sinabi. Ang reason nila is hindi daw po sila required na magbigay ng information patungkol po dito. Ganon. Public bidding nga yan Di kapag ka nai-award yan, dapat ay, kung sino man yung suppliers, dapat nalalaman ng ating mga kababayan. Well, just to be fair, gusto rin nating makontak si Mayor Noel Villanueva na ang kaso nyo na to, ang kasong i-file na to, may kulong to Kaya may kulong at saka kung administrative case, pwede po itong matanggal sa pagka-opisyal ng gobyerno, no? Kayo, abogado kayo, i-educate nyo nga kami? Yes po, kapag nagkaroon po ng nakakita po ng probable cause para sa pagka-file po ng kaso, magtutuloy-tuloy po siya. And syempre po, bibigyan naman po siya ng chance para sagutin itong complaint po na to. And then po, magkakaroon nga po ng administrative and
criminal case po against him po kapag tuloy-tuloy po tong kaso na to na nagkaroon po ng probable cause para mag-file po sa kanya against him po. Po, susubaybayan po namin ito. Attorney Nicole Jane Santos, Counselor, maraming salamat po sa inyo at sana yung ganitong mga kaso at ma-actionan kaagad ng Ombudsman. Uncle Sam, Uncle Sam, I miss you. Si Uncle Samuel Martires. Ito po dapat na ma-actionan agad para huwag tularan. Kasi itong ibang mga opisyal ng gobyerno natin, akala yata nila kanila yung pera. Ano? Para bang bibili, alam ba ako sa bahay ko, bibili ako ng electric fan, hindi naman ganun yun pera ng bayan yan. Kaya nga merong mga prosesong tinatawag. Well, attorney, hindi na kayo kasama doon. Andyan lang kayo, hindi pa ako nakapagpapaalam. Salamat po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Salamat din po, Katunying. Thank you po. Thank you po. Ayun, si Attorney Nicole Jane Santos ng Concepcion, Tarlac. So, sa March 27 pala, so anong petsa ngayon? So, sa Huwebes. Sa Huwebes, kaya inaapura ang lahat. Pero hindi ho tama yun. Mayor, tumatawag po kami sa inyo. Pakisagot nga po. Oras po natin, 6:57 ng umaga. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha at ni Tina Nolasco. Ito si Anthony Taberna. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Kilalanin ang mga tatakbo ngayong 2025 midterm elections sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview. Live sa Damdaming Bayan, alas 8:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apil. Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Yun! Just like they say. Good morning! At happy birthday kay Congressman Mark Enverga. Congressman Mark Enverga ng Quezon. Happy birthday. Wala ba tayong pahipon dyan? Magandang umaga rin pala kay kabayang GP Pajernos. Ang tindi naman nitong ang tindi nito. Binabasa ko tong survey ng Okta Research Feb 22 hanggang 28 sa mga party list. Aba, number 1 yung 4-piece, number 2 yung AXIS, at number 3 yung galing yung GP, galing sa puso. Iba ka kabayang GP. Number 3 pala kayo. Hindi kasi naman itong GP sa Nueva Ecija lang, ano? Napakaraming mga ginagawa nitong party list na ito.
sana yung mga party list na nahalal, alam ninyo yung gagawin ninyo, ha? Alam niyo yung gagawin nyo. Yung sinasabing second class citizen kayo, ako hindi na ako, parang ayoko nang maniwala dun eh. Kahit na ano pa ang gawin sa inyo ng liderato, pagka alam nyo kung ano gagawin nyo sa umpisa pa lang, pakikinabangan ng party list. Ate Emma Hoya, maganda morning Ate Emma. Si Asek Eli Cruz, maganda morning. Kumusta ba sa DOJ? Nabitin ba kayo? Gusto nyo na sunduin si Congressman na Arnie Teves sa Timor-Leste? Na-leste kayo? Good morning po kay Kuya Rurik aka AJ. Kuya Rurik JP Pajernos. Maganda morning. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kuyang Julius Imperio sabi niya, NLEX northbound kami dahil sa nangyaring aksidente sa Marilao Bridge. Pa Ilocos Norte ako ngayon, pero dahil sa traffic sa NLEX, baka biyaheng Apari sa tagal mangyari sa akin, sabi niya. Matatapos naman na daw po yan sa 28, kuyang. At tiyagain lang natin, libre naman yung nako, grabe nga naman pala. Yung nasa kaliwa ang northbound. Tama, yung kaliwa yung northbound, anak ng bakang dalaga, grabe nga pala, no? Nanay, hindi muna po ako uuwi sa Nueva Ecija, patatapusin ko muna itong construction o repair nung tulay na binangga ng truck. Grabe, yan ang tinatawag natin usad pegong. Usad pegong. Napakabagal ng kampuyan, walang may gusto niyan isip-isipin mo, ang totoo nun, Kaselo Lagmay, hindi naman kasalanan ng NLEX yan merong bumangga, may bumangga doon sa sumabit ba, sabihin na hindi bumangga, sumabit doon sa may tulay dahil masyadong matangkad yung truck, Kaselo Lagmay. Yun ang nangyari. Mabuti na lang po at mukhang mabilis naman yung construction. Inumpisa na po ang puspusang pag-repair niyan at by Friday tapos na po. Pero mula kahapon, sa pakiusap na rin ni Secretary Vince Dizon, pinagbigyan ng NLEX, libre po ang toll, yung open system hanggang May Kawayan, dyan po sa NLEX northbound. Yun! Maganda morning! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, direk. 9 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga paunahing balita. Ikaw rin pala ito si Tina rumarakit Pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump ikinakasana sa unang bahagi ng taon. Malacanang kinontra si BP Sara sa paghahambing kay dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino.
Mga tatakbo sa halalan 2025 na gagamit ng government resources binalaan ng COMELEC. Malacanang tumangging magkomento sa hindi pagbanggit ni PBBM kay Senator Amy sa campaign rally ng Alyansa. Immigration, ibinawal ang indirect deportation flight sa mga POGO deportees. At number coding magpapatuloy kahit may transportation strike. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing Balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Standby din na RH reporters. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. This time check is brought mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Hoy, Mayor Wes Gatchalian, tanghali na, 7:18 ng umaga. Ipinagbawal na ng Bureau of Immigration ang deportation flights na may layover para sa mga dayuhang sangkot sa iligal na POGO. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, tanging mga direct flight lang ang papayagan para sa mga POGO-linked foreign fugitive, maliban na lang kung walang direktang ruta mula sa Pilipinas patungo sa kanilang bansa. Layunin ng bagong patakaran na pigilan ang mga deportee na gamitin ang layover bilang paraan para makapagtago o magpatuloy ng operasyon sa ibang bansa sa Asia. Nakipag-ugnayan na ang BI sa Bureau of Department of Justice, mga airline at embahada para tiyakin ang maayos na pagpatupad ng bagong alituntunin. Anong matina nangyayari doon sa ibang POGO? Kalokohan talaga eh. Tumatakas. Hindi. Kapag ka ibinook mo yung flight, tapos may layover, ang gagawin nung fugitive, tatakas dun sa kung saan nag-layover, pupunta sa kung saan nila gustong pumuntang bansa. Napakalaking kalokohan nun. Dapat, pagkagaling dito direct sa Pilipinas, diretso kung saan sila galing. Halimbawa sa China, o kaya sa Vietnam, at sa Cambodia, at kung saan pa. Ngayon lang niyo naisip yan. Eto naman, paiiralin pa rin ang number coding scheme ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kahit na may tigil pasada. Ito ang nilinaw ni MMDA Chairperson Attorney Romando Artes kasabay ng umiiral na transport strike hanggang Miyerkules. Ayon kay Artes, may mga nakaabang na sasakyan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at local government units at nakahanda itong i-deploy sakaling kailanganin kasabay ng pagtiyak na patuloy silang nakamonitor sa epekto ng tigil pasada. Samantala, kaugnay ng tigil pasada, dakuan natin ang sitwasyon dyan sa Metro Manila. Itong mga pampasaherong jeep, tuloy pa rin ang pasada raw. Ang detalyeng yan ihatid ni Art 52, Edniel Parosa. Edniel? Katingin, kahapon galing tayo sa Pasig kung saan hawak ng transport group na nagdeklara ng tigil pasada. Yung ruta hanggang Quiapo, Maynila, paging yung hanggang Taguig. Wala tayong nakitang bulto ng mga stranded at marami pa rin dumiyahing jeepney, naging UB Express. Ngayong pangalawang araw ng kanilang strike, ganito rin ang sitwasyon dito sa lungsod ng San Juan. Marami pa rin ang mga namamasada sa lahat ng ruta mula rito sa puso ng Metro Manila patungo sa Kalentong sa Mandaluyong, Divisoria sa Maynila at Cubao sa Quezon City. Binaybay natin kanina itong M. Domingo at F. Women Street hanggang sa makapunta tayo ng Mandaluyong. Lahat ng mga binanggit kong ruta ay mayroon pa rin jeepney. Kahit yung mga alam nating terminala na mga ito kung saan sila nagsasakay, siyempre ng mga pasero, may mga pila pa rin. Maliban kasi sa Pasig Quiapo, kilala ring members na nagpo-protest ng grupong Manibela. Itong ilang driver at operator sa lungsod ng San Juan. Pero kapag kinakausap natin yung mga jeeper, halos lahat lang napagtanungan natin ngayong umaga, o lahat rather na napagtanungan natin, sinasabing hindi sila miyembro ang naturang organisasyon. Kahapon sa briefing sa lungsod ng Pasig, sinabi ng MMDA at DOTR tuloy ang kanilang monitoring at handa sila magpatupad ng single dispatch system ng libreng sakay
sakaling kailanganin na. Nagpahig na rin ng kahandaan na ang Philippine National Police maging ang militar para mag-deploy ng assets kung hihingin ng Transportation Department. Pero hanggang sa umagang ito, wala pa tayo nakikita problema rito sa bahaging ito, ang Eastern Metro Manila. Ito si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Barrosa. Ang National Historical Commission daw po ay nagpapaalala na labag sa batas ang paglalagay daw po ng image sa watawat ng Pilipinas. Ba't biglang nagpaalala ang NHCP dito? Alamin nga natin ang balita mula kay Tunain Boy Gonzales. Come in, Boy! Anthony, muling nagpaalala ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP na igalang sana ang bawat isa ang watawat ng Pilipinas. Ayon sa NHCP, ipinagbabawal ang paglalagay ng marka, disenyo, salita, larawan, drawing at anumang mga imprint sa watawat ng Pilipinas. Ang pahayag ng NHCP ay kasunod na makita ang Philippine flag na nilagyan ng imahe ng agila ng ilang taga-suporta ng dating Pangulong Duterte sa Australia. Ayon sa NHCP, labag sa batas ang nabanggit na akbang kung saan ipinagbabawal ito sa ilalim ng Republic Act No. 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines. Muling pinapanawagan ang NHCP na ang watawat ng Pilipinas ay simbolo ng pagka-Pilipino ng bansa kung saan huwag sana itong gayahin pa ng iba. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pero Boy, paano yan kung nasa ibang bansa ginagawa yan? Oo, pero nagpaalala lamang yung NHCP. Baka may mga may mga gumaya dito, ganun. May gumaya dito, paalala nga na sa Pilipinas huwag gayahin yung ganyang. May nakukulong ba dyan? May makukulong ba dyan? Halimbawa, may gumaya dito sa Pilipinas, halimbawa sa Maynila, sa tabi ng opisina ng NHCP, may nakukulong ba dyan sa ganyang mga violations? Ang alam ko, may mga nakakasuhan. Makakasuhan. At di ba, yung pagsusunog lamang ng watawat, bawal na yun sa atin. Naalala mo tuloy si Apwang, Si Abner Apwang, Kaya mahilig magsunog ng watawat ng China Pero yan yung paalala lamang ng baka gayahin pa ng iba. Ayun. Huwag dungisan yung lagyan ng iba pa mga in-imprint. Yung larawan, yung mukha ng watawat. Yes, sir. Balik sa'yo, Katunying. Maraming salamat sa'yo, Tito Boy Gonzales ng Maynila. Pinayuhan po ng Malacanang ang isang transport group na isaalang-alang ang kapakanan ng mga commuter na apektado ng 3 araw na transport strike. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, mas makabubuting makipagdialogo muna ang mga jeepney driver at operator kay Transportation Secretary Vince Dizon para idulog ang kanilang panawagan. Una nang sinabi ni Secretary Dizon na bigyan lang siya ng 2 linggo at open daw siya sa mga pagbabago sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sinabi ni Castro na patuloy na pinag-aaralan ng gobyerno ang datos na nagpapakitang 43% pa lang daw ng mga PUV franchise holders ang nakakapag-consolidate sa ilalim ng programa. Pero iginigit po ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na 86% na. Dapat yata hindi mo na kinokontra yung boss mo, Chairman Guadis. Chairman Guadis, paubaya mo na muna sa sekretary mo yung mga diskarte dyan. Kasi nanliligaw yung sekretary para maayos yung problema na yan . So, ano ba talaga? 86 o 43? 86% o 43%? Sa datos nagkatalo. 7 ng umaga.
Samantala, binalaan umano ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa posibilidad na matulad siya kay late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. kung uuwi sa Pilipinas. Ito ang ibinahagi ni VP Sara sa ginanap na meet and greet sa mga OFW sa The Hague, Netherlands. Kwento rin ni BP Inday, nais pa rin umuwi ng kanyang tatay Digong at handa itong tanggapin kung iyon ang kanyang kapalaran basta lang makauwi ng bansa. Maguguritang binaril noong August 21, 1983 si dating Senador Aquino sa tarmac ng Manila International Airport na kanyang ikinasawi. Kinwestiyon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa pagkumpara niya sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring ikumpara ang dating Pangulong Duterte sa yumaong senador dahil napakalayo nito sa kanya. Giit ni Castro, hindi nagkaroon ng anumang human rights record at mass murder ang dating senador kumpara sa kay Digong. Dagdag ni Castro, mismong si Duterte ang naghambing sa kasarili sa Nazi Germany dictator Adolf Hitler. Paalala nito noong 2016, may kontrobersyal na pahayag pa nga ang dating Pangulo kung saan inihintulad niya ang sarili kay Hitler na pumatay ng 3 milyong Hudyo. Samantala, umiwas ang Malacanang sa usapin ng hindi pagbanggit ni Pangulong Bongbong Marcos kay Senator Amy Marcos sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Cavite at Laguna noong nakaraang linggo. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, mas mabuting hintayin ang susunod na campaign rally upang matukoy ang posisyon ng Pangulo sa issue. Ipinaubaya rin ng Malacanang kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco ang desisyon kung mananatili si Senator Amy sa senatorial slate ng administrasyon. Kakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talagang sabihin dito. Si PCO Yusek Claire Castro. Susunod! Tito Boy! Nako, meron daw pong isang aktor na natuyot at nagmukhang haggard, kalalaklak ng alak. Sino kaya ito? Haggard yan? Ikaw ba, Tina, gusto mong magpunta sa US? Soon. Soon? Ganon. Mag-ingat-ingat ka dahil baka maharang ka. Nakakatakot naman. Dahil dyan pala sa US ngayon, kahit na meron kang valid travel documents at napagtripan ka ngayon dahil sa higpit. Mahigpit ngayon ng mga immigration. Ang immigration dahil kay President Donald Trump. Medyo dumadami na raw po ang mga bansang ayaw ng pabiyahihin ang kanilang mga mamamayan sa Amerika. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:30 na ng umaga. This time check is brought to you by ACS Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH Pangunahing balita. Flash Report. Flash Report. Nako, pwede na tayong tumalon. Magandang flash report po ito. Meron pong ibabalita sa atin si Bossing. Si dating PSC Chairman Noli Ayala. Boss, magandang morning. Si Katunying po. Maga po, Katunying. Nako, kamusta po kayo? Okay po, ako pinatawagan ko kagad kayo dahil meron daw kayong magandang balita na may kinalaman sa ating ipinagmamalaking si Alex Ayala. Opo, alam niyo po, pagkatapos po ng kanyang dalawang higanting panalo laban sa mga Grand Slam champions, ito po si yung round of 64 at round of 32 sa Miami Open. Yung pong Miami Open ay isang WTA, Women's Tennis Association top tournament. Ito po ay nasa rango na po ng tinatawag nilang W1000 o ang ibig sabihin po noon
ang premyo po ay higit 100,000 dolyares na. So ito po yung mga malalaking torneo na. At ngayon po ay dapat makakalaban niya sa round of 16 bago pumasok ng quarterfinals ang isa na namang mataas na ranggong player, si Paula Badosa ng Spain. Na, dati pong world number 2 at ngayon po ay currently world number 10, seeded number 10. Nag-withdraw po si Paula Badosa kanina po dahil sa isang lower back injury. Kaya po kahit na hindi pumalo ay nanalo po ang ating pinagmamalaking si Alex sa round of 16 para po makapasok na ng quarterfinals ng Miami Open. So yung makasaysayan pong paglalaro ni Alex ay tuloy pa rin po sa quarterfinals ng Miami Open. Sabi mo nga sa GC natin a win is a win. Opo. Tatanggapin natin yung Captain Ying. Siyempre, kahit na hindi tayo pumalo at na medyo unfortunate na ika nga nagkaroon ng kapansanan yung Badosa, yung kalaban, panalo ay panalo. Ano pang sabihin? Pasok na ho tayo at ang daladalo niyang bandila siyempre ang ating bansa po sa Pilipinas. Kaya naman tayong lahat dito sa Pilipinas tuwan-tuwa. Sabagat ito ho ang kauna-unahang Pilipino, lalaki o babae, na nakapasok po ng quarterfinals ng isang major tournament at ika nga po yung nakatalo ng Grand Slam ng mga champions nung araw. Nakakapagpataas ng balahibo yung kwento ninyo na to. So pasok na siya sa quarterfinals. Sino po ba ang kung kayo pamimiliin, sino ba ang dapat niyang makalaban? Si Swiatek o si Svitolina? Parang namimili po tayo ng bangin at saka ng martilyo. Mabigat po yan. Alam naman natin si Swiatek ay number 1 in the world. Yan po ang currently the top player of the world. Kaya medyo sama niya si Sabalenka, no? So medyo mabigat tong laban. Kahit na sino, siguro wala na tayong pipiliin dyan. Kahit sino. Mahalaga tuloy-tuloy lang yung magandang laro ni Alex. Nakakatuwa po ito at ang kinukwento ko nga po kanina, bossing si Alex, tuwing i-interviewin to, hindi niya inaalis sa kanyang kwento na siya Pilipina. Tama po. Katunying, narinig niya naman siguro yung interview niya kahapon nung siya, anong isang araw nung siya po'y nanalo dito laban kay Madison Keys. Ang sinabi lang niya, Ma'am, Dad, nakuha ko. Oh my God. Sabi ko nga, bossing, isipin mo, Katunying, yung pong statement na yun, already characterizes si Alex. So, yung kanya hong pagpapahalaga sa pamilya at sa kanya pong pananampalataya. So, ganun po ang Pilipino, pamilya at saka pananampalataya, family and faith. Kaya po naman itong batang ito, sana suportahan po natin hanggang kaduluduluhan. Talaga pong lumalaban siya para sa bansa. Totoo po yun. At sabi niyo nga, Cinderella run, tuloy-tuloy po yan. Eto, may nagtatanong po, anak niyo raw po ba si Alex Ayala? Meron po akong anak na Alessandra Ayala. Pareho po ni Alex. Mas patanda kay Alex. Pero hindi po si Alex. Kaya ang nickname din ho ng anak ko, Lex. Lexi. Siya naman ho, Alex. Kaya ito po yung pamangkin ko. Anak po ng aking pinsan. Na malapit po ang aming pamilya. Ausap ko nga po yung kanyang ama, si Mike. Noong pong nanalo siya kontra kay Madison Keys. Right after nanalo po siya. At sabi ko, hindi masaya ako sa court. Ba't hindi kita nakita? Sabi niya, nasa Spain ako, insan. Ako, sabi ko, hindi ka nanood. Sabi niya, bibigat ng kalaban. Pero, kaagad daw ho, nung nanalo sila, ayun, nagtatatawag na sila para makakuha ng flight papuntang Miami. Kaya kung malamang naroon na yung pinsang ko, although nag-message siya sa akin kanina, panalo na tayo. So, malamang nandun na nga ho sa Miami ang aming pinsan at yung kanyang ina na si Risa. Kaya po todo suporta po ang buong Ayala sa kanya. At ang buong Pilipinas. Maraming salamat sa update, bossing. Susubaybayan natin to. Ito ay
kumbaga sa dami ng nangyayari sa atin, kailangan natin ng ganitong magagandang balita. Tama ka, Katunying. Maraming salamat. Magandang umaga po. Si dating Philippine Sports Commission Chairman Noli Ayala. Flash Report. Flash Report! So, quarterfinals na. Ang pamimilian mo, makakalaban mo yung world number 1 o itong si Vitolina. Ating Irene Messina, salamat sa feedback. Isa itong tennis player din. At sa iba pa mga tennis stars natin dyan, alam namin, nakatutok po kayo dito. At kay Alex Ayala naman, pinsan, galingin mo. Lagi pinsan kagad. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay! Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Oy, baka Tatay Bonnie Aporo, baka balak mong mag-upgrade ng sasakyan, ha? Ano ba hinihintay mo? Subukan yung Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay may 1.5 turbocharged na makina. Swabing-swabe ang pagmamaneho at syempre, meron itong hybrid system na may sariling baterya na bubus ang performance ng makina at fuel economy. Meron din po yung Apple CarPlay at Android Auto. At dun sa laging may bitbit, no problem, may power tailgate itong Tiggo 7 Pro Hybrid. Magkano kanyo? Kayang-kaya mo to, Kong Doming Mariano, Kuya Obet Imperio, Kuya Boy Fabian, sa halagang 1,110,000, magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. Kuya Ronald Talents, palitan mo na yan. Ito nang gamitin mo, Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Gusto mo bang mag-test drive? No problem. Pumunta lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership. Sabihin nyo lang yung pangalan ko. 747 Oy, magandang umaga pala kay Senator Pia Cayetano. Birthday mo pala noong 22. Wala ka man lang kakibu-kibo. Senator Pia, happy birthday. Happy birthday, Senator Pia. At balita ko nga, itong si Senator Pia Katunying ay proud na proud daw. Itong kay Alex Ayala na itong sa tagumpay na nasunggit niya sa Miami Open. Si Alex nga po ang kauna-unahang Pinoy na nakasungkit sa 5th rank at nakatalo sa isang top 10 tennis player na pinakamahusay sa buong mundo. Ayon kay Cayetano, patunay ito na kayang makipagsabayan ng mga Pinoy sa mga pinakamahusay sa larangan ng sports. Git ng senadora, nakaka-proud na dumadami pa ang mga Pinoy athlete na gumagawa ng pangalan sa international scene. Kasama sina Jerwin Angahas at Carlo Paalam sa boxing, Vanessa Sarno at John Senisa sa weightlifting at Pinoy team sa esports na nanalo sa World Tournament. Dahil dito, isinusulong ni Senadora Cayetano ang batas na magpapatibay sa suporta sa mga sports heroes gaya ng National Academy of Sports Act na siyang titiyak sa dekalidad na training at edukasyon ng mga batang atletang Pilipino. Kasama ang Expanded Athletes Incentives Act para sa mas pinalawak at pinalakas na benepisyo sa mga national athlete at kanilang coaches. Naniniwala si Senadora Cayetano na ang laban ng mga atletang Pinoy ay laban nating lahat. And speaking of atleta, pwede na isama ni Senator Pia to, no?
kagabi ay pinatao via first round technical knockout ng ating kababayan na si Kenneth Liover, yung kanyang kalabang kampiyon din sa Japan, sa Tokyo, Japan yung laban. First round pa lang, boxing. Bagsak na yung kalaban. Matindi tong si Kenneth Liover ng General Trias, Cavite. Congratulations. Siya ngayon ang bagong WBC OPBF champion. Ayan ang mga Pilipino. Yan daw ang natatanaw nila Boss Deosi na magiging susunod na Manny Pacquiao. Libre na sa VAT ang mga dayuhan turista sa Pilipinas. Kasunod po ito ng paglagda ng mga kakulang ahensya ng pamahalaan sa IRR ng VAT refund for non-resident tourists. Layon po ng nasabing batas na palakasin ang turismo at hikayatin ng mga foreign tourists na gumasta sa bansa habang nandito sa Pilipinas at magpapalago naman ng ekonomiya. May pahabol lang na report. Maiklian na lang ito, Abal, ha? Yun daw, Quezon City LGU ay nagdagdag pa ng unit ng PUB para sa mga maapektuhan siguro to ng transport strike. Alamin natin ang balita mula kay RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Anthony at Tina, nagdagdag pa nga ng mga bus unit itong Quezon City Bus Service mula rito sa aming kinatatayuan dito sa Elliptical Road bago pumasok ng Quezon Avenue, Commonwealth Avenue ay nandito yung hilera itong mga bus na ito na hanggang dito sa bahagi na ng bahagi nitong National Housing Authority hanggang sa Kalayaan Avenue. Hilera na yan ng mga bus. Pero ng eksena, abay ang daming mga bumibiyahe sa ganitong oras. Mga modern jeepney, traditional jeep, mga UB Express, minibus at iba pang mga passenger bus na bumibiyahe. Kaya wala na rin halos maisakay na mga pasahero kung makikita dyan sa ating live video ngayong oras na ito. Ngayon ay nakantabay ang mga hilera ng mga dagdag na bus dito sa Elliptical Road hanggang doon sa tanggapan ng National Housing Authority. Kabilang sa 8 ruta ng Quezon City Bus Service ay ang Quezon City Hall papuntang Cubao, papunta ng IBP Road, sa may Aurora, Welcome Katipunan, General Luis Novaliches, Mindanao Avenue hanggang sa Visayas Avenue, Quezon City Hall hanggang Gilmore, Ortigas Avenue Extension at maging hanggang sa Muñoz. Yan yung biyahe ditong mga bus unit na ito. Nagtalaga na rin ng dagdag na mga tauhan itong Quezon City Traffic and Transport Management kasama ang MMDA upang i-monitor ang lagay ng trapiko at mag-deploy ng bus kung saan kailangan. Mula rito sa Elliptical Road, ako si Val Gonzales, DJ Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Nagatid sa kabuuan ng ating mga paunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. At ako naman po, Tina Nolasco. 7:56 ng umaga. Magandang umaga, Attorney Melvin Matibag. Gabby. Magandang umaga po sa mga magagaling mameke. Hindi po ng balita lang, ha. Marami po kasing mga namemeke ngayon. Alam niyo po ba na pati po itong CTPL, kung tawagin, yung Compulsory Third Party Liability Insurance, napepeke po pala ito, Mother? Intindi, no? Yung bang ikaw na motorista na magre-renew ka ng registration mo, kababayan, obligado kang magbayad ng insurance, yung pong CTPL. Mga magagaling talaga, no? Akalain nyo, binenta na sa iyo yung policy, ibebenta pa sa iba. Halimbawa, ang policy mo pang tricycle, ibebenta sa bus. Kapag ka ikaw ay na-aksidente ngayon, hindi ka makaklaim. Dahil sa dalawa kayo na merong policy. Napakatagal na pong nangyayari nito at matutuwa ka naman, in all fairness, kay LTO Chief Vigor Mendoza, for the first time under his administration bilang LTO Chief, meron po silang ginagawa na mga pagkilos laban dito sa mga illegal CTPL na ito at pati na rin po yung mga nagbebenta niya, yung mga CTPL agents.
Naglunsad na po ng ganitong mga pagkilos ang LTO sa utos po ni Secretary Vince Dizon para yung po bang mga na-aksidente, hindi na matagal na nakaka-claim, makaklaim ka agad. Yan po ang gusto ni Secretary Vince Dizon. Kaya po, meron po mga ginagawang pamamaraan ngayon ang LTO, Land Transportation Office. Mabuhay ka, LTO Chief Vigor Mendoza. Kaya lang, Secretary Vince Dizon, pakitingnan nyo nga yung bakuran nyo at baka meron pang mga latak dyan. Meron pong isang undersecretary na pinapahinto yung pagkilos laban sa mga peke at mga doble-dobling mga CTPL policies. Pambihira. Akala ko okay ka na. Akala ko nagbago ka na. Pakihambalos mo nga yan, Secretary Vince Dizon. Gamitin mo nga yung power ni Terminator. Baka kailangan ma-terminate yung humaharang sa mabuting layunin na mapaglingkurang mabuti ang ating mga kababayan. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2. Damdaming Bayan. Susunod na. So pretty in the sky are also on the faces of people passing by. This time check is brought to you by